Isang batang babae ang bumibili ng sigarilyo sa isang tindahan. Bigla siyang tinanong ng may-ari, "Truth or dare?" Kahit na sinabi ng batang babae na ayaw niyang maglaro. Pumulot pa rin siya ng lata ng gasolina sa malapit. Pagkatapos noon, binuhusan niya ng gasolina ang isang babaeng katabi niya. Bago pa man makapag-react ang babae, kumuha ang babae ng lighter at sinindihan ang gasolina. Agad na binalot ng apoy ang katawan ng babae. Sa huli, bumagsak ang babae sa lupa at tumigil sa paghinga. Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Olivia. Isa siyang maliit ngunit sikat na YouTuber. Habang nagtatrabaho siya, pinuntahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Mark. Dahil malapit na silang magtapos sa kolehiyo, gusto ni Mark na magsama-sama sa Mexico noong nakaraang spring break. Noong una, ayaw sumama ni Olivia, ngunit dumating ang isa pa nilang kaibigan na si Penelope. Kasama ang kanyang kasintahang si Tyson. Matapos mahikayat ng grupo, pumayag din si Olivia. Sa ibaba, naghihintay sa kanila ang isa pang kaibigan na nagngangalang Brad, at ang nagmamaneho ay ang kasintahan ni Mark na si Lucas. Nang handa na ang lahat, umalis na sila. Nang gabing yun, habang umiinom si Olivia, tinangka siyang guluhin ng isang kaklase na nagngangalang Ronnie. Mabuti na lang at may isang lalaking nagngangalang Carter na pumwesto para protektahan siya. Natakot si Ronnie sa presensya ni Carter. Umatras siya at umalis. Pagkatapos noon, nagsimulang makipag-usap si Olivia kay Carter. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang naglalakbay din ito sa Mexico. Matagal silang nag-usap, hanggang sa napagod na ang kanyang mga kaibigan para magpatuloy sa pagsasaya. Nang handa na ang lahat na bumalik at magpahinga, iminungkahi ni Carter na may espesyal na lugar sa malapit. Dahil huling araw na nila ng bakasyon, gusto ng grupo ng dagdag na kasiyahan. Kaya sumang-ayon silang lahat at sumunod kay Carter. Inakay niya sila sa isang abandonadong simbahan. Pagpasok sa loob, naglakad-lakad si Olivia ng mag-isa. Hindi nagtagal, nakakita siya ng ilang litrato na nakakalat sa lupa. Dahil simbahan ito, hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang tumpok ng mga litrato. Nang aksidente niyang natamba ang isang garapon. Isang nakakasuklam na amoy ang lumabas. Nang paalis na sana si Olivia, biglang sumulpot si Ronnie at ginulat siya. Lumabas na sinusundan siya ni Ronnie mula noon. Matapos silang dalawa ay sumabay na muli sa iba, handa nang umalis ang grupo, ngunit pinigilan sila ni Carter. Iminungkahi niya na maglaro sila ng Truth or Dare, sinabing ito ay isang magandang paraan upang malaman kung ano talaga ang iniisip ng mga kaibigan. Na-curious ang grupo at sumang-ayon, kaya umupo silang lahat at nagsimulang maglaro. Si Olivia ang unang tinanong, si Carter ang huli. Nang si Carter na ang magdesisyon, pinili niya ang Truth. Pagkatapos ay tinanong siya ni Penelope kung ano ang tunay niyang intensyon kay Olivia. Sumagot siya na kailangan lang niya ng isang sikat na tao para dalhin ang kanyang mga kaibigan dito para maglaro sa ganoong paraan, makakaligtas siya. Bago pa man makapag-react ang sinuman, tumayo si Carter at umalis. Hinabol siya ni Olivia para tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Carter na totoo ang laro. Kapag may tinanong, bahagi sila nito. At lahat ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Kung may magsisinungaling o tumangging tapusin ang isang dare, mamamatay ang taong yon. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na tumakas si Carter. Pagbalik ni Olivia, napagtanto niyang nawala na ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Lubos na nalilito, lumingon siya, para lamang makita ang kanyang mga kaibigan na nakatitig sa kanya sa isang nakakatakot na paraan. Mabuti na lang at hinawakan siya ni Lucas sa balikat sa tamang oras. Doon napagtanto ni Olivia na maaaring naghahalucinate lang siya. Napagpasyahan ng grupo na si Carter ay baliw. Pagkatapos ay sabay-sabay silang umalis ng simbahan. Simula nang bumalik si Olivia, paulit-ulit na nangyayari ang mga kakaibang bagay. Una, ang mga salitang Truth or Dare ay inukit sa isang mesa. Kalaunan, lumitaw ang parehong mga salita sa isang flyer. Isang araw, nang malapit nang umalis si Olivia, nakita niya ang mga salitang iyon na nakaukit sa kanyang sasakyan. Paglingon niya, nakita niya si Ronnie. Akala niya ay ginawa na ito ni Ronnie nitong mga nakaraang beses. Ngunit sinabi ni Ronnie na wala siyang alam tungkol dito. Sinabi pa niya na walang nakasulat sa pinto ng kanyang sasakyan. Kahit gaano pa karami ang paliwanag ni Ronnie, hindi siya pinaniwalaan ni Olivia. Pagkatapos ay pumunta si Olivia sa paaralan para sabihin ito kay Mark. Pagpasok pa lang niya,
Sa library, isang batang babae ang tumawag sa kanya. Nagtanong ang babae, truth or dare, nang hindi sumagot si Olivia, biglang nagtipon ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil sa pressure, pinili ni Olivia ang truth. Pagkatapos ay tinanong nila siya kung anong sikreto ang itinatago niya para kay Mark. Isiniwalat ni Olivia na niloloko ni Mark si Lucas. Sa sandaling yun, narinig ni na Lucas at Mark ang lahat. Galit na tumayo si Lucas at naglakad palayo. Nasira ang pagkakaibigan ni Olivia kay Mark. Samantala, nanliligaw si Ronnie sa isang babae. Bigla, tinanong siya ng babae, truth or dare, inakala ni Ronnie na nagbibiro lang siya at pinili ang dare. Hinamon siya ng babae na ilantad ang sarili sa ibabaw ng isang pool table. Habang huhuberan na sana ni Ronnie ang kanyang pantalon, pinagtawanan siya ng mga tao sa bar. Kinutya ni Ronnie ang dare at tumanggi. Nang tumalikod na siya para umalis, isang hindi nakikitang puwersa ang nagpadulas at nagpatamba sa kanya. Nabali ang kanyang leeg at agad siyang napatay. Dahil live na ito, napanood din ni Olivia ang video ng pagkamatay ni Ronnie. Agad niyang napagtanto na sinabi ni Carter ang totoo. Mabilis na ipinaliwanag ni Olivia ang mga patakaran ng laro sa kanyang mga kaibigan, ngunit inakala nilang lahat na nababaliw na siya. Doon lang dumating si Lucas. Tulad ng iba, hindi siya pinaniwalaan nito. Dahil nakipaghiwalay na sila ni Mark, kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lucas, lumitaw ang mga salitang, truth or dare, sa isang dingding. Akala ni Lucas ay isa lamang itong kalokohan, ngunit nagsimulang sumakit ang kanyang braso. Nang itinaas niya ang kanyang manggas, nakita niya ang mga salitang iyon na nakaukit sa kanyang balat. Tinawagan ni Lucas si Olivia. Nagmakaawa si Olivia sa kanya na sabihin ang totoo. Napilitan siyang aminin na matagal na siyang may nararamdaman para kay Olivia. Pagkatapos noon, napagdesisyonan nilang kailangan nilang kumbinsihin ang iba. Habang nag-uusap sila, bumalik si Mark. Ipinaliwanag ni Olivia ang lahat sa kanya. Noong una, hindi ito pinaniwalaan ni Mark, ngunit di nagtagal ay nakatanggap siya ng text sa kanyang telepono. Sinabihan siya ni Olivia na sagutin ito. Pinili ni Mark ang dare. Sinasabi sa kanya ng mensahe na baliin ang braso ni Olivia. Pagkatapos ay inabutan ni Olivia si Mark ng martilyo. Kahit galit pa rin si Mark sa kanya, hindi niya magawang gawin ito. Sa huli, ininsulto ni Olivia ang ama ni Mark. Doon lamang nag-atake si Mark. Pagkatapos, isinugod nila si Olivia sa ospital. Habang naghihintay doon si Brad, dumating ang kanyang ama. Bago pa sila nakapag-usap ng matagal, biglang nagtanong ang kanyang ama ng truth or dare. Hindi nagtagal, lumabas si Brad. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na inamin na niya sa kanyang ama na siya ay bakla. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Olivia na si Tyson ang susunod. Si Tyson, isang estudyante ng medisina, ay nasa kalagitnaan ng isang interview. Bigla, nagtanong ang babaeng nag-i-interview sa kanya ng truth or dare. Pinili ni Tyson ang truth. Tinanong niya kung gaano na siya katagal na nanghuhuwad ng mga race eta. Nagsinungaling si Tyson at sinabing hindi niya ginawa. Nang tumalikod na siya para umalis, biglang naging kakaiba ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay kumuha siya ng panulat at itinusok ito sa kanyang mata. Nang hindi ito pumatay sa kanya, natisod siya sa pader at iniuntog ang kanyang ulo dito. Umagos ang dugo mula sa ilalim ng pinto. Nakita ito ni na Olivia at ng iba pa at napagtanto nilang patay na si Tyson. Upang tapusin ang laro, nagsimulang magsaliksik ang grupo. Di nagtagal, nakatuklas si Mark. Nakakita sila ng balita tungkol sa isang kakaibang babae na nagbuhos ng gasolina sa isang tao sa isang tindahan. Sumilip ng mas malalim si Olivia at hinanap ang account ng babae. Ang pangalan niya ay Jezzel. Lumabas na matalik na kaibigan ni Jezzel si Carter. Naniniwala silang may alam si Jezzel, kaya nagpadala si Olivia ng pribadong mensahe. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Penelope. Bigla, tinanong siya ng kanyang refleksyon sa salamin, truth or dare. Pinili ni Penelope ang truth. Ngunit sinabi sa kanya ng refleksyon na hindi ganoon ang laro. Di nagtagal, may napansing kakaiba sina Olivia at ang iba pa. Nang magmadali silang lumabas, nakita nila si Penelope na nakatayo sa bubong. Sinabi niya na hindi siya papayagang pumili ng truth dahil sa laro. Ang kanyang hamon ay patuloy na maglakad sa gilid hanggang maubos niya ang isang bote ng vodka. Nataranta ang grupo at hinayla palabas ang mga kutsan mula sa loob. Ngunit isang nakakandadong gate ang hamarang sa kanilang daan,
At naglalakad na si Penelope papunta rito. Mabilis na nag-isip, pinatakbo ni Olivia ang kanyang sasakyan diretso sa gate. Sa sandaling yon, nadulas si Penelope. Buti na lang at naabutan siya ng iba dala ang kutson, na nagligtas sa kanya mula sa malubhang pinsala. Noon din, nakatanggap si Olivia ng tugon mula kay Jezzel. Sinundan nila ang address at sinalubong siya. Tinanong ni Olivia si Jezzel kung paano sila unang nasangkot sa laro. Mukhang manhid si Jezzel, paliwanag niya. Sa una, siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta rin sa simbahan. Casual silang nagsimulang maglaro ng Truth or Dare. Para mas maging kapana-panabik, gumawa sila ng patakaran. Kung dalawang truth ang pipiliin ng sunod-sunod, ang susunod ay dapat na isang dare. Habang nagiging mas ligaw ang mga bagay-bagay, sinimulan ni Carter ang pagsira ng mga bagay-bagay sa simbahan. Nang matapos ang kaguluhan, umalis sila, ngunit nanatili sa kanila ang laro. Sunod-sunod na namatay ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, sina Jezzel at Carter na lang ang natira. Nang tanungin ni Olivia kung nasaan si Carter, sinabi ni Jezzel na lumabas siya para maghanap ng bagong grupo na makakalaro. Pagkatapos noon, nawala na siya ng komunikasyon sa kanya. Inamin niya na ang pagdadala ng bagong grupo ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ng ganito katagal. Pagkatapos, reklamo ni Jezzel, kung nagdala lang sana si Carter ng mas maraming tao, hindi sana ako ang pinakamaaga. Nang marinig ito, nakaramdam si Olivia ng kilabot. Ang daming sinasabi ni Jezzel sa kanya. Dahil ba, sa pinili niya ang katotohanan? Hindi sumagot si Jezzel. Bigla, bumunot siya ng baril. Tinutok niya kay Olivia. Tumalon si Penelope sa unahan at napatay. Dahil nabigo si Jezzel, sa kanyang hamon, sinapian siya at binaril ang sarili. Kalaunan, nang dumating na ang pagkakataon ni Olivia, hinamon siyang sumiping kay Lucas. Nagtalik sila, ngunit pagkatapos, inamin ni Lucas na mahal pa rin isang madre lamang ang nakaligtas. Isang babaeng nagngangalang Enes Reyes, nalaman din nila na si Enes ay buhay pa at nakatira malapit dito. Pumunta sina Olivia at Lucas sa kanyang baha. Isang batang babae ang nagbukas ng pinto at sinabing si Enes ang kanyang lola. Noong una, ayaw silang papasukin ng batang babae, ngunit nang ipakita sa kanya ni Olivia ang mga larawan, sa wakas ay pumayag na rin ang batang babae. Hindi nakapagsalita si Enes sa loob ng 50 taon, kaya isinulat niya ang kanyang mga sagot sa papel at ibinigay ang mga ito kay Olivia. Binasa ito ng malakas ni Olivia. Nabunyag na isang demonyong nagngangalang Calex ang palaging nagmumulto sa simbahan. Noong una, si Calex ay naselyuhan, ngunit isang araw ay aksidenteng napalaya siya ng isang madre, pinatay ng demonyo. Lahat, nagulat si Olivia at tinanong kung paano nakaligtas si Enes. Nag-abot si Enes ng isa pang sulat kay Lucas. Ipinaliwanag nito na tanging ang taong nagpakawala sa demonyo ang makakaselyo sa kanya muli. Ang taong yon ay kailangang bigkasan ng ritual ng 7 beses, maglagay ng sakripisyo sa isang garapon, at isara ito gamit ang wax. Tinanong ni Olivia kung ano ang sakripisyo. Binuka ni Enes ang kanyang bibig. Lumabas na siya ang madre na nagpakawala sa demonyo, at ang sakripisyo ay ang kanyang dila. Dahil sa hadlang sa wika, bumalik sina Olivia at Lucas dala ang chant at ipinakita ito kay Brad. Nang mabasa nila ito, napagtanto nila ang katotohanan. Kailangan nilang hanapin ang bumasag ng garapon, si Carter. Habang nag-uusap pa rin sila, dumating ang ama ni Brad. Tulad noong nakaraan, halos hindi sila nakapagsalita ng ilang salita bago tinanong ng radyo ng pulisya ang ama. Truth or Dare, dahil pinili na nina Olivia at Lucas ang truth dati, isa na lang ang natitira kay Brad, ang dare. Inutusan ng boses sa radyo si Brad na nakawin ang baril ng kanyang ama at paluhudan ang kanyang ama at magmakaawa. Si Brad, na takot, ay sumunod. Ngunit nakita ito ng isa pang pulis at binaril si Brad mula sa likuran. Agad na namatay si Brad. Pagdating nina Olivia at ng iba pa, huli na ang lahat. Pagkatapos, natagpuan ng detective si Olivia sa pamamagitan ng mga chat record. Sinabi ng detective kay Olivia na bukod sa kanilang tatlo, mayroon pang isa pang nakaligtas. Kumuha si Olivia ng isang litrato, at laking gulat niya, si Carter pala yun. Nang hindi nakatingin ang detective, mabilis niyang kinuha na ng litrato ang address. Pagkalabas ng istasyon, nagmadali si Olivia na tipunin ang kanyang mga kaibigan at hinanap si Carter. Pagdating nila sa silid, sinipa ni Lucas ang pinto pabukas. Sinabi ni Olivia kay Carter na para matapos ang laro,
Kailangan niyang bumalik sa simbahan kasama nila. Akala ni Carter, naghahamon lang si Olivia. Naniniwala siyang nilinlang siya ng laro para akitin palabas. Tapos inatake sila ni Carter nang hindi sila nagpapansinan. Mabuti na lang at bumunot ng baril si Olivia. At pinigilan siya sa oras. Pagkatapos noon, pumunta silang lahat sa simbahan. Iniabot ni Olivia kay Carter ang ritual at sinabihan siyang bigkasan ito ng 7 beses. Pagkabasa niya ng unang linya, yumanig ang lupa. At nagsimulang gumuho ang buong simbahan. Sinigawan siya ni Olivia na magpatuloy at huwag tumigil. Ngunit sa sandaling yon, biglang binigyan ni Carter si Lucas ng kakaibang tingin at tinanong siya, "Truth or dare?" Pinili ni Lucas ang dare, pagkatapos ay nagpasya siyang umalis. Tinanong siya ni Olivia at Marky kung bakit. Sinabi ni Lucas na hinamon siya ng laro na patayin si Olivia o si Marky. Ayaw niyang manakit ng kahit sino. Kaya lumayo siya. Matapos ni Carter ang chant, sinabihan siya ni Olivia na kunin ang kutsilyo. Pagkatapos ay inutusan niya itong putulin ang dila nito. Habang nag-aalangan si Carter, tila nahulog si Lucas sa kontrol ng demonyo at dumiretso sa paglalakad patungo kay Carter. Buti na lang at tumalon si Marky sa kanya at natamba siya. Upang masira ang sumpa, kinuha ni Carter ang kutsilyo. At sinimulang hiwain ang dila nito, ngunit bigla na lamang kumawala. Ang demonyo. Lumapit ito kay Carter, at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay humarap ang demonyo at hiniwa ang lalamunan ni Lucas, nakatitig sa mga bangkay na nasa lupa. Nawalan ng pag-asa sina Olivia at Marky. Bago pa sila makapag-react, biglang lumingon ng patay na si Lucas at tinanong si Marky, "Truth or dare?" Mabilis na sinabihan siya ni Olivia na pumili ng dare, ngunit huwag isagawa. Pinili ni Marky, at inutusan siya ng demonyo na barilin si Olivia. Nang tumanggi si Marky, agad siyang sinapian ng demonyo. Kinuha nito ang baril at itinutok ito kay Olivia. Mabilis na nag-isip, tumingin si Olivia ng diretso sa demonyo at nagtanong, "Truth or dare?" Dahil sa mga patakaran ng laro, kapag natanong na, kailangan nang maglaro ng demonyo, pinili ng demonyo ang katotohanan. Tanong ni Olivia, "Paano natin ito tatapusin?" Sumagot ang demonyo, "Walang paraan, siya lang ang makakapagtapos nito." Patay na si Carter. Hanggat buhay ang mga manlalaro, hindi matatapos ang laro. Pagkatapos sabihin ito, nawala ang demonyo. Sa huli, kumuha si Olivia ng kamera. Ikinwento niya ang buong kwento at in-upload ang video sa YouTube. Binalaan niya ang mga manunood tungkol sa mga patakaran. Pagkatapos ay tiningnan ang lente at sinabing, "Truth or dare?" Sa paggawa nito, nahihikayat niya ang mga manunood na makapasok sa laro, na nagbibigay ng mas maraming oras para sa kanyang sarili at kay Marky upang mabuhay.